Ang ngalan ko ay Lacanleo. Tawagin niyo akong guro dahil may tuturo ako sa inyo. Naranasan mo na ba ang pakiramdam na parang powerless ka sa isang sitwasyon, argumento, negosasyon o kung ano pa mang conflict na para bang wala kang magawa kundi sumunod lang sa terms and conditions ng kabilang panig dahil nga sa powerless ka sa harapan niya. Wala kang kayang ilaban, taob lahat ng baraha mo. You have nothing to negotiate. This is frustrating for a man, lalo na sa mundo ngayon. If you have no power, you have nothing and you are nothing. Ngunit sa aking pag-oobserba, may napansin ako sa bagay na ito. Hindi ko ito kinuha lang sa libro o sa kung sinong sikat na tao. This is purely based on my observation. I noticed that power comes from 4 things only. 4 na bagay lang ang pinagmumula ng tunay na kapangyarihan at iyan ang tatalakayin natin sa video na ito. Makinig kayo. Sharing this to you feels like illegal dahil masyadong mahalaga ang ibabahagi kong kaalaman. Gayunpaman, ibabahagi ko pa rin ito ng libre. Like and subscribe nyo lang. Sapat ng sukli sa kaalamang ito. Ngayon, listen to what I'm going to say. This video will require your full attention and understanding. Let's begin. Number 1. Knowledge. Ang power na tinutukoy ko rito ay something na hindi kayang nakawin o kunin sa inyo ng ibang tao. You see, if someone can steal it, then someone can use it against you. Hindi mo gugustuhin yan. Sa usapang kapangyarihan, hindi pwede ang hiram lang. Magiging kawawa ka niyan. Knowledge is power. Ito ang kaunahan sa 4 core powers na aking naobserbahan. Ngayon, alam ko ang iba sa inyo, sasabihin na kesyo alam na nila ito at narinig na nila. Ngunit, mababaw lang ang pagkakaunawa nyo sa bagay na ito. Kaya hindi nyo lubos na maintindihan. Ang karunungan ang isa sa mga bagay na hinding-hindi mananakaw sa iyo ng kahit sino. Knowledge can only be acquired. It cannot be stolen. Ito ay parang sandata na hindi nakikita ng kalaban. Makinig ka. Karunungan ang dahilan kaya tayo nagkaroon ng kalayaan. Karunungan ang unang hakbang upang magising ka sa katotohanan. Kung wala ito, gagawin kang alipin ng ibang tao sa sarili mong bayan. Ngayon, with knowledge, you can break free from slavery. Sa matrix na tinatawag nila, karunungan lang ang kailangan mo upang makalaya. With knowledge, you can attain freedom. With knowledge, you can attain awareness. Nakikita nyo ba ang potensyal nito? Lamang ang may alam kaysa sa mangmang. Tandaan nyo yan. Without knowledge, gagamitin ka ng ibang tao para sa kanilang pansariling kapakanan. Without knowledge, lolokohin ka ng mga tao para makuha ang gusto nila. Without knowledge, you are just a prey. Mangmang na walang kamalayan sa paligid. Without knowledge, you are fit for slavery. Without knowledge, madali ka nang manipulahin, madali ka na lang i-brainwash, gaya ng mga lalaking utak galunggong at mga bulati dyan na nagpauto at patuloy na nagpapauto sa mga huwad na propetang gusto lang magpasikat para sa kanilang sariling kapakanan. If you don't have knowledge, you lack the power of discernment. Number 2. Influence. Alam natin na makapangyarihan ang impluensya, lalo na pagdating sa pamamalakad. With influence, makakaya mong pagalawin ang isang bansa tungo sa iisang hangarin.
Influence is power. Isa ito sa 4 core powers na kailangan alam mo. Ngayon, pinaliwanag ko sa isang video ko ang pinagkaiba ng influence at manipulation. Sa mga hindi nakakaalam, magkaiba ang impluwensya at manipulasyon. Sa madaling salita, ang manipulasyon ay panggagamit o pangluloko upang makamit ang pansariling kapakanan lang. Ngunit ang influence ay ang pangungusap sa mga tao tungo sa iisang layunin na magbebenepisyo sa lahat. Influence is something people cannot steal from you. Ngunit sa panahon ngayon, naging malaking katatawanan na ang salitang influence dahil sa mga bugok na influencer kuno ng social media. Masabi lang na may title bilang public figure, kaya tawag sa'yo ay influencer. Ngunit anong klaseng influence mayroon sila ni hindi nga umaakma sa definition ng influence ang ginagawa ng mga bugok na influencer na yan. Hindi sila dapat tawagin na ganyan. They are not influencers. They are just freaks of the show for people's entertainment. You heard it. Piece of entertainment lang ang mga karamihan sa kanila. Gayunpaman, hindi pa rin natin may kakaila ang kapangyarihang nakaakibat sa salitang impluwensya. You see, ang taong may impluwensya palagi ang nasa upper hand ng sitwasyon. Sa isang argumento, people can easily take his side because of influence. Hindi mo na rin kasi masabi sa panahon ngayon ang pinagkaiba ng influencer at manipulator. Ngunit gaya nga ng sinabi ko, kung pansariling kapakanan lang nagbebenepisyo ang mga ginagawa ng isang tao, he is not an influencer, he is a manipulator. Gayunpaman, you can attain influence for greater purpose. Gaya ng channel na ito, marami nang naimpluwensyahang kalalakihan ng channel na ito with the purpose of leveling a man's life. Dahil yan ang dahilan kung bakit mayroong Lakan Leo. Number 3. Words. Words are powerful. Madalas nating marinig yan dahil ako mismo ay sumusuporta dyan. Ang salita ay makapangyarihan kung alam mo kung paano ito gamitin. A simple word can change a person's whole life. Simpleng salita lamang, ngunit makapangyarihan. Subalit ang nakakaawa ngayon, karamihan ng tao wala nang preno ang bibig sa pagsasalita, and they are becoming clowns because of it. You see, tunay ngang words are powerful, but power corrupts. Kapag hindi mo nagawang kontrolin ito, ito mismo ang sisira sa iyo. That's how powerful words are. You have the right to remain silent. Sinasabi yan ng mga pulis dahil may rason. Lahat ng salitang sasabihin mo ay maaaring gamitin laban sa iyo. Kaya't maging maingat kayo sa mga salita nyo. Hindi lang ito para sa mga pulis, kundi para sa lahat ng pagsasabihan nyo ng mga salita. People can use and will use it against you. Kaya nga maraming nagiging biktima ng betrayal. Wala silang preno. Ngunit, paano mo naman magagamit ang salita in your own advantage? Ganito yan, makinig kayo. Words are powerful only if you know how to use them. Dito papasok ang pagiging articulate. You see, ang salita ay parang matalim na espada. Kapag hindi mo alam ang tamang paghawak, makakasakit ka ng hindi sinasadya at maging sarili mo masasaktan mo. You need to wield it by articulating your thoughts before you speak. Kung hindi ka sigurado sa sasabihin mo, mabuti pang manahimik ka na lang kaysa mapahamak ka dulot ng kamangmangan. Palaguin mo ang bokabularyo mo. Read books and discover unfamiliar words at alamin mo ang mga kahulugan nito. Maaalala mo yan kapag kakailanganin mo. Tandaan nyo,
Mastering your words is something people cannot steal from you. Kapag magaling kang magsalita, people will listen, they will trust you, and they will believe in you. But without words mastery, you lack the power of persuasiveness. Number 4. Information. Information is power. Ito ang ikaapat na core power. Alam ko ang iba sa inyo, walang ideya kung bakit ito kasama. But think about it. Kapag mas marami kang information sa ibang bagay, you will feel confident na para bang may tinatago-tago kang alas. At alam mong ikaw ang may pinakamagandang baraha sa lahat. When you have information, you have the power to command people. Ngayon, maaari mo itong gamitin sa masama o mabuti, depende na lang sa moralidad na mayroon ka. Ngunit kung susumahin mo, ang simpleng impormasyon tungkol sa isang tao ay may kakayahang sumira ng isang pangalan habang buhay. You see, sensitive information can ruin someone's life, and that is power. Gamit ang information na iyon, nasa palad mo ang magiging direksyon ng buhay niya. That is power. Kaya nga sinabi ko sa first part ng video na ito that it feels illegal to share this. Ngayon alam nyo na ang 4 core powers. Kapag mayroon ka ng 4 na ito, you will feel powerful. You will feel supreme. Knowledge, influence, words, and information. Lahat yan ay kapangyarihan na hindi mananakaw sa iyo ng ibang tao. Maaari mo itong gamitin sa masama o mabuti, depende sa moralidad mo. Ngunit paalaala lang, every actions you take has consequences. Kaya mag-iingat kayo. Makamtan nyo man ang 4 core powers na yan. Use them wisely at kapag kinakailangan lang. Ngayon, magtataka ang iba sa inyo kung bakit hindi ko isinama ang pera bilang core power. Gayong makapangyarihan ang taong mapera. Oo, alam ko, ang kapangyarihang dala ng pera. Ngunit, kaya itong alisin ng tao sa iyo. Money can be stolen. Hindi gaya ng knowledge, influence, words, and information. Ang pera, nauubos ito. At kapag naubos na ito, powerless ka na ulit. Naway nagustuhan nyo ang topic na ito tungkol sa power. Don't forget to like and subscribe if you enjoyed this content. Umunawa ang may pandinig. Hanggang sa muli, mga tapat kong kawal.